Good morning po, good morning mga kababayan. Kumusta po kayo? Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning na, magandang umaga pa. Mga kababayan, ngayon po ang ating bibigyan ng matinding reaction ngayon. Itong mga nagpaikot ng resolution na motion for reconsideration. Itong si Bam Aquino, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan na isang abogado, at meron pa siyang kasama, Tito Sotto. Talagang matigas ang ulo, mga kababayan. Kahit sinabi na po ng Korte Suprema na walang sino man, na kahit sino na ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na ang Kamara de Representante, kahit sino mga senador, ay wala ng jurisdiction sa kaso na nabasura na ng Korte Suprema. Pero po, itong mga legal luminary, mga magagaling na magsalita, mga former justices, talagang binibira ang Korte Suprema na pinagpipilitan nila na sila ang magagaling, mga kababayan. Ngayon po, bago natin puntahan ang sinabi ni Ferdy Topacio na isang abogado na talagang ipinaliwanag niya na dito sa Article 1 ng 1987, mga kababayan, Article 1, Section 8, Section 1, Article 8, ipapaliwanag po niya bakit itong mga senador na ito ay wala ng jurisdiction para salungatin at kontrahin ang naging desisyon ng kataas-taasang hukuman. Ngayon po, dinggin po natin ang paliwanag ni Attorney Kiko Pangilinan. Bakit kailangang dinggin ang motion for reconsideration na pinapaikot nila? Kasama po ang tatlo niyang kasamahan na si Tito Sotto na nakita daw ang malaking pagkakamali na naging desisyon ng sumulat ng ponensya. Yung ponente kasi, mga kababayan, yan yung nagsulat ng desisyon ng court ruling at sinang-ayunan naman ng kasama niyang bumoto para maging unanimous decision na nabasura nga ang kaso ni Sara Duterte na sinabing labag sa saligang batas. Ngayon po, dinggin po natin si Kiko Pangilinan para po malaman natin bakit nila sinusulong ito. Ano ba ang grounds nila, mga kababayan? Ano ba yung pinaglalaban nila para kontrahin ang Korte Suprema? Ito na po. Now, my last question, we don't have enough time, but the Supreme Court decision essentially calling the impeachment unconstitutional, another can be filed. Do you believe the Senate should still take this up after the Supreme Court's made, I mean, it's quite clear, right? It's unanimous. Two abstained, but one abstained, one wasn't there, but essentially they all agreed it was unconstitutional. Should the Senate take it up or let this go? At 1 o'clock later, we will have a caucus. So pag-uusapan namin yan. Pero Senators Risa, Bam, and I, together with former Senate President Sotto, and we're still getting a number of others who might want to join us in a sense of the Senate resolution. Yung opinion ni former Justice Ascuna, the doctrine of operative facts, as an opportunity na magkaroon ng MR. And I told the House, and it's been reported, the House will proceed with an MR. Raise the issue of the operative facts doctrine. Kasi, yeah. Can you expound on it briefly now? Yeah. So in other words, if we go to the MR and the operative facts doctrine is applied, it
yung decision nila about junking the impeachment complaint will have to be for future, not for this present case. Why? Because binago nila yung definition ng initiation of impeachment. Anyway, kung mangyari yun, and there's another doctrine in constitutional law, ng constitutional construction, lahat ng provision ng saligang batas na dapat ini-interpret para mabigyang buhay so that they are given legal and binding effect. So O mga kababayan, yan ang sinabi po ni Kiko Pangilinan ng isang abogado. Pero sabi ni Atty. Topacio, bawal itong ginagawa ng mga senador na ito na wala naman ng jurisdiction para ituloy ang impeachment na ito. Nagpapaikot pa ng ng motion for reconsideration na tila ba pinapakita nila mga kababayan na maling-mali ang naging desisyon ng Korte Suprema. Mga kababayan, mamaya ipapaliwanag po ni Atty. Ferdy Topacio na itong mga senador na ito maaaring mapatawan ng mabigat na parusa na contempt order dahil wala nang jurisdiction ng mga ito kahit sinong mga ahensya ng gobyerno na magsulong na tila ipipilit nila ang gusto nila, sige pa din na pinapakita nila na mas magaling sila sa mga 13 na nagdesisyon, na unanimous decision para may basura ang impeachment case ni Sara Duterte. Pero sila mga kababayan, meron pa silang mga sinasabing doctrines of facts. Parang sinasabi nila, hindi napag-aralan ang mga katotohanan ng Korte Suprema. Ano pag sinasabi ni Kiko Pangilinan dito na isang abogado na nakalimutan niya ang kanyang panunumpa bilang isang abogado na kanyang susundin at irerespeto ang Korte Suprema, labag man sa kanyang kalooban o hindi, manunumpa siya na susundin ang anumang mga desisyon ng mataas sa hukuman. Pero anong ginagawa nila mga kababayan? Kinalimutan nila ang kanilang panunumpa. Ano yung tong tatlo na ito? The exclusive power of the Senate to try. It is a duty to proceed with trial forthwith. The inclusive power of the House to initiate impeachment, and the exclusive power of the judiciary for judicial review. So they did judicial review, pero na-defeat yung exclusive powers namin. Sana they do judicial review, reconsider and say, okay, we will apply the doctrine of operative facts and allow the impeachment complaint to proceed, so we are able to exercise and give legal effect on all our powers under the Constitution. I think that would, sabi nga nila, we must harmonize what appears to be conflicting provisions so that the full and legal effect of these provisions are brought to. I think, I believe it's 97 pages, no? The Yes. whole decision. And in the 97 pages is impeachment now cannot be done. I'm putting it in layman's term, yung shortcut, yung botohan lang. Parang in future cases, it should go through the committee, etc. So you have some saying that it'll be very difficult to actually impeach a public official in the future. But you have a point in saying, does that cover this particular impeachment? But then it was brought to the Supreme Court, that particular impeachment. O mga kababayan, ngayon naman, dinggin po natin ang sinasabi ng Integrated Bar of the Philippines na nanawagan po sila
na sundin ang naging kautusan ng Korte Suprema dito sa impeachment decision ni Sara Duterte. Ano bang sinasabi, mga kababayan? Magugulat po kayo dito. Talagang magugulat kayo. Ito pong sinasabi po, mga kababayan, ng Integrated Bar of the Philippines. Mapapahiya ang mga ito ano na talaga ang nagsabi na Integrated Bar of the Philippines na kailangan sundin ang naging desisyon na ito, mga kababayan. Nasaan ba ito, mga kababayan, na anuin natin ito? Integrated Bar of the Philippines. Ito po. Ano bang sinabi ng Integrated Bar of the Philippines sa mga ito? Mga kababayan, ito, samahan na po ng mga abogado ang nagsabi na kailangang sundin ang anumang kautusan ng Korte Suprema, pero anong ginagawa nila? Sinusubukan ang Korte Suprema. Ginagawa nila, tinatakot at dinadarag, mga kababayan. I-check po natin kung anong sinasabi po ng Integrated Bar of the Philippines dito sa usapin na impeachment ni Sara Duterte. Talagang ayaw nilang igalang ang Korte Suprema Talagang ano na ito, tinatawag na constitutional crisis, mga kababayan. Legal clash na po ito. O mga kababayan, ito po ang sinasabi ng Integrated Bar of the Philippines. Ayaw niyong makinig Ito po. This is Pakinggan po natin, mga kababayan, ang sinasabi ng kataas-taasan din ito itong mga nakakaintindi talaga ng batas. Talagang sila po ang magsasabi ng katotohanan, hindi sa mga ito na wala naman silang jurisdiction, pero namimilit sila, mga kababayan. Hindi nila ginagalang ang korte. Naku po. Ito po, mga kababayan, napakinggan po natin. Grupo ng mga abogado. Magkaiba po ang pananaw ng dalawang grupo ng mga abogado. Ito po, mga kababayan, napakinggan nyo po ito. Itong sinasabi po ng grupo ng mga abogado. Ito po, mga kababayan, pakinggan nyo po. Magkaiba po ang pananaw ng dalawang grupo ng mga abogado kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero tingin ng isang eksperto, mapapalalim nito ang pagtalakay tungkol sa mga impeachment proceedings. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng patuloy na debate kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, naglabas ng pahayag ang Integrated Bar of the Philippines na nananawagang sundin ang desisyon ng Korte Suprema na nagdeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban sa bise. Nagbabala ang IBP laban sa panawagang pagsuway sa desisyon ng Supreme Court dahil sisirain daw nito ang pundasyon ng legal order. Mga kababayan, di ba? Nagbabala na ang IBP, Integrated Bar of the Philippines. Masisira po ang legal system natin. Magkakaroon ng breakdown po dito. Itong mga ito talagang magagaling sila Wala naman jurisdiction. Wala namang, hindi naman nila saklaw ang usaping ito. Inutos na ng Korte Suprema. Ba't ayaw niyong sumunod? Mas magagaling kayo sa mga hurado ng kataas-taasang ito. Kayo ang magagaling. Wala kayong kapangyarihan para suwagin at hindi sundin ang Korte Suprema.
Talagang ang mga ito ayaw nilang sundin ang titigas ng ulo. O yung batas at alituntunin na pinapatupad sa isang lipunan. O mga kababayan, such action disturbed the equilibrium of powers and imperil the integrity of our democratic institution, especially when appropriate legal remedies remain available within the framework of our constitutional system. Constitutional crisis talaga ito mga kababayan Sinusuwag, binabaluktot ang batas ng kataas-taasang hukuman. Pati mga Supreme Justices na wala na po sa Korte Suprema ay nagmamagaling. Pinapalabas nila na mas magaling sila. Anong jurisdiction nyo? Ano ang karapatan nyo? Natapakan at yurakan ng Korte Suprema. Diyos ko Lord, mga kababayan, what happened in the Philippines? Wala na. Anong silbi pa ng Korte Suprema? Kayo na walang jurisdiction, ipipilit nyo ang gawaing ito. Wala na, sablay na. Para tayong mga hunyango na mga barbaric na walang sinusunod na batas. Sinabi na kailangang sundin na nawagan ng Integrated Bar of the Philippines na sundin ang Korte Suprema sa mga kautosang ito na ang impeachment ni Sara Duterte ay labag sa ligang batas. Ayaw niyong sundin. Diyos ko Lord, patawarin ang mga ito. Bantaan nila ito sa balanse ng kapangyarihan at integridad ng democratic institutions, gayong meron pa namang mga legal remedy sa loob ng saligang batas. Si Representative Joel Chua, member ng House Prosecution Panel, hindi sang-ayon sa pahayag ng IBP. Nauunawaan aniya ang pinagmumula ng IBP. Pero ang Kamara aniya ang may eksklusibong kapangyarihan na isulong ang Articles of Impeachment alinsunod sa konstitusyon. Ang desisyon aniya ng Supreme Court ay mga kababayan, isipin nyo, sabi ni Joel Chua, sila daw ang may karapatan na magsulong ng impeachment na ito. May kapangyarihan din daw sila, mga kababayan, na hindi kailangang sundin ang kautosang ito. Umaapela sila. Nagkamali ang Korte Suprema. Sabi nyo, I dissent because the Constitution is above Congress, the Executive, and the Judiciary. The Supreme Court, being the court of last resort, cannot supplant nor expand nor add to the Constitution. Their latest decision on impeachment did supplant, expand, and add to what the Constitution so clearly provides. Parang inaano nyo mga kababayan talagang kinokontra niya I understand where the IBB is coming from. In fact, I emphasize, but we in the House have the exclusive power. Mga kababayan, they have the exclusive power. Abang gagaling nyo naman. So, ibig sabihin, baliwala sa inyo ang kautosan ng Korte Suprema. Lalabagin nyo ang batas na ito. Nako, hindi lang pala si Bam Aquino ang mako-contempt order, pati ang mga ito na wala ng jurisdiction pero nagpipilit. Mga kababayan, isipin nyo po ito. Anong sabi ni Ferdy Topacio, mga kababayan? Anong sinabi ni Ferdy Topacio dito? Ito po, pakinggan po natin. Bakit nilalabag ng mga ito ang kautosan ng Korte Suprema? Ano ba ang magiging parusa, mga kababayan? Bakit wala na po silang jurisdiction
para ituloy ang impeachment na ito. Mas may kapangyarihan daw ang Kongreso kaysa sa Korte Suprema. Sinabi na nga walang jurisdiction mapilit talaga mga kababayan Ngayon, papalagan ng isang tunay na abogado, hindi yung mga sumusuway sa kautusan ng Korte Suprema. Ito talaga si Atty. Topacio at saka si Senator Marcoleta, ang mga tunay na nagmamahal sa bayan. Di ba doktrina yan? Sa pinanumpaan ng isang abogado na mamahalin, igagalang ang Korte Suprema sa anumang kautusan nito na sinasaad ng saligang batas. Pero ang mga kumakalaban sa Korte Suprema nga nagmamagaling, nagmamataas. Ang tindi ng mga ito mga kababayan. Ang nakalagay po doon ay immediately executory. So, ang dapat po dyan ay implement. There is nothing left to do but implement. Ngayon yung ginagawa po nitong dalawang senador, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan, na naghahain pa ng resolusyon na i-reconsider ng Korte Suprema yung kanyang pag-i-invalidate. Ito ay sub judice ito. At sapagkat ito is an attempt by a co-equal department to influence the court. Kung tutusin, technically speaking, they can be cited also in contempt for what they are doing. Mga kababayan, pwede pala silang masign in contempt. Pwede silang parusahan at makasuhan ng Korte Suprema. Ang tindi mga kababayan, mamaya sasabihin ni dito, Section 1 ng ng 1987. Section 1 under Article 8. Dito naman po tayo sa mga iba pang mga pumupuna at hindi sumasang-ayon po, Parang ang sabi nga ni Senate President Chis Escudero, merong isang 1987 na Constitution framer na nagsabi na hindi para sa Senado ang pag-determine kung ito ba ay constitutional o hindi constitutional, kundi ang Korte Suprema. Now ngayon po na nagdeklara na ang Korte Suprema po na unconstitutional yung proseso ng pagpapa-impeach dito kay Vice President Sara, hindi rin siya sumasang-ayon. Ano po ang nakikita niyo po dyan, Attorney? Yun nga po ang ikinatataka ko sa ibang tao. Alam niyo po, klarong-klaro naman na under Section 1 of Article 8 ng ating Konstitusyon, mayroon pong kapangyarihan ang Korte Suprema. In fact, hindi po ito optional. Nakalagay po doon, the Constitution uses the word, it is the duty, obligasyon po, katungkulan ng Korte Suprema na magdeklara kung meron nagki-question ng isang kilos o action of any department of government na ito ay tingnan kung ito ay may grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. O yan mga kababayan, grave abuse of discretion o grave abuse of power na iniimpluwensyahan ng Korte Suprema na nakikipagdebate pa. Bawal pala yan sa saligang batas. Dito po sa sinasabi ng Constitution na ito, under Section 1, Article 8, mga kababayan, ang sabi dito, Article 8, under Section 1 of the 1987 Constitution, best judicial power in the Supreme Court and lower courts, outlining their role in settling legal disputes and ensuring government actions adhere to the law. This includes the power to review actions of other government branches for grave abuse of discretion. O mga kababayan, ang ginagawa ng mga ito, yung mga senador na ito,
sila Gadon, itong mga congressman na ito, gaya ni Percy Sedanya, si Joel Chua, sinabi dito, Article 8 under Section 1 of the Constitution ng 1987, this includes the power to review actions of the other government branches for grave abuse of discretion. Yung wala ng jurisdiction, talagang nilalabanan ang naging desisyon ng Korte Suprema. Mga kababayan, tignan nyo si Atty. Topacio, napakagaling yan. Parang Marcoleta din ang kanyang kaisipan. Nagkakasundo at nagkakahalin tulad ang kanilang prinsipyo, mga kababayan. Okay. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag may grave abuse po, walang jurisdiction ang isang body or tribunal or agency. O mga kababayan, yun pala. Pag merong grave abuse of discretion, wala palang kapangyarihan ang mga taong ito at iba pang mga ahensya na nasa mababa or napapaloob po na nasasakop ng kapangyarihan ng Korte Suprema. Grave abuse of discretion. Ano bang sinasabi dito, mga kababayan? This concept is a crucial as it allows the court to check potential overreach. Lumalabis kayo. Yan ang sinasabi ng Korte Suprema. Potential overreach by other branches. O tignan nyo ang itong Kongreso. Meron kayong grave abuse of discretion even if they are not exercising judicial or quasi-judicial. Di ba tama si Topacio? Grave abuse of discretion. This concept is a crucial as it allows the court to check potential overreach by other branches even if they are not exercising judicial or quasi-judicial functions. Mas magaling kayo sa Korte Suprema. Ngayon, yari kayo dito. Bago tayo doon sa sinasabi nung iba. At tulad ni Rizzo Ontiveros at si Kiko Pangilinan, hindi bali na si Risa sana o si Pam Aquino. Baka hindi nila naunawaan yung nuances ng batas. Pero si Kiko Pangilinan, abogado naman po yan tignan nyo. Kiko Pangilinan, isang abogado, pero anong ginagawa? May grave abuse of discretion, mga kababayan. Sila po ang mga nasa baba ng Korte Suprema na walang jurisdiction. Sa impeachment na ito, gusto nilang guluhin ang Korte Suprema na pinapakita nila at pinaparamdam na nagkamali. Sinabi na nga labag sa saligang batas. Mga kababayan, ano bang sinasabi ni Kiko Pangilinan, mga kababayan? Ito po, mga kababayan. The Supreme Court didn't say that this was for future reference. Yes. That's why they have applied the principle of operative facts. Yeah. In many other cases, that's jurisprudence, and that's part of the law of the land, and that's still a valid ruling. So they can, in a motion for reconsideration, adopt that ruling. Yeah. If they wish, if they choose to. So that we will harmonize all constitutional mandates and give them legal binding effect. Mga kababayan, 'di ba? Dito nasasakop yung grave abuse of discretion. Sabi ni Attorney Fer dito Topacio, pwede silang ma-cite in contempt, mga kababayan, dahil sa kanilang panghihimasok. At gusto nilang guluhin ang naging desisyon ng Korte Suprema. Wala silang kapangyarihan Korte Suprema lamang ang may kapangyarihan dito Anong ginagawa nila?
nagsalita na rin ang Integrated Bar of the Philippines na kailangang sundin ang anumang sinasabi ng Korte Suprema sa issue ng impeachment ni Sara Duterte na labag sa saligang batas, na walang due process of law. No person shall be deprived of life, liberty, or property without the due process of law, nor shall be denied the equal protection of the laws. Nakita ng Korte Suprema na yung pagtrato nila kay Sara Duterte ay labag sa saligang batas. Wala pong due process of law. Kaya ang desisyon, tignan nyo, 4 na beses nilang kinasuhan si Sara Duterte ng impeachment. Hoy, isa lang dapat. Sabi ng korte, hindi, okay lang yan. Nagpipilit mga kababayan eh. O ano bang sinasabi ng batas dito? Judicial power. The Constitution assigns the responsibility of interpreting and applying the law to the judiciary, specifically the Supreme Court and other courts established by the law. Nakakalimutan nyo po ito. Mga kababayan, judicial power, settling disputes. A key function of the court is to resolve actual controversies where legally enforceable rights are at stake. Naninilikado. Hindi na maayos-ayos. Kaya, biglang pumasok ang Korte Suprema. Nagkakaroon na kayo ng abuse of power, grave abuse of discretion. Ayaw nyo nang sumunod sa batas. Eto kayo. Di ba gusto nilang ipa-impeach ang mga hurado, ang mga justices, pati mga naggagaling-galingan na mga political analysts. The cloud chaser. Mga kababayan, igalang nyo ang Korte Suprema. Mga abogado po tayo. Abogado kayo. Ako hindi. Pero, mas nananaig ang kataas-taasang hukuman. Nag-aral ang mga ito para interpret ang batas. Ipaliwanag ng pantay. Ibigay ang tamang pagtingin. The equal rights of the law. To interpret. To review. Ano pa mga kababayan? Para mag-resolve ng mga legal dispute. Mga kababayan, tignan nyo. Ang mga abogadong ito, mga kababayan, nakalimutan ang kanilang panunumpa. Diyos ko Lord, ano bang sinasabi ni Attorney Topacio dito, mga kababayan? Ano bang sinasabi ni Attorney Topacio? Yari kayo kay Attorney Topacio. Magaling na abogado ito. Talagang ang gagaling at punong-puno ng aral ito. Gaya ni Senador Marcoleta. Yung sinasabing the Senate is the sole trier of an impeachment case, that is on the assumption na may jurisdiction ang impeachment court. Ngayon, once that jurisdiction is acquired, wala nang pwedeng makialam. Dito po, sinabi na ng Korte Suprema, hindi kayo nagkaroon ng jurisdiction in the first place. So what trial are you going to exercise? Mga kababayan, hindi kasi maintindihan ng sinasabi ni Joel Cho, may sole power ang Kongreso at itong Senado na magpatuloy dito sa impeachment trial. Sinasabi ng batas, ituloy nyo kung meron kayong jurisdiction. Pero pag wala na, hindi po pwedeng ituloy kasi wala na kayong jurisdiction. Sinabi na ng Korte Suprema, labag sa saligang batas. Basura na yan. Pero ang ginagawa nila mga kababayan, sinasalungat nila itong naging desisyon ng Korte Suprema
Ang titigas ng mga ulo, mga kababayan. Ano kaya mga bitamina ng mga ito? Kukulit, ano? Ganun lang po kasimple yun. However, may sinasabi po sila, there are none so blind as those who refuse to see. Walang mas bulag pa doon sa mga taong ayaw makakita. Ha? Eh ayaw nilang makita yon o may nagpapayo sa kanilang legal luminary na di umano, na mali naman ang sinasabi. Opo, and kaya nga merong mga biro na tuloy yung mga ibang mga netizen at itong mga critic dito sa mga pangyayaring pagpuna nila sa Supreme Court na kailangan pa pala natin ng Supreme Court para mag-interpret dito po sa naging desisyon ng Korte Suprema, Attorney. Opo, hindi na po maaari yun. Kaya nga Supreme Court from the judgment of the Supreme Court, ang mangyayari po ay parang si Representative Laila de Lima, no appeal. dito naman po sa nagsasabi na mas mataas pa yung konstitusyon kumpara dito sa Supreme Court, Attorney. Pero di po ba ang mag-i-interpret kung ito'y constitutional, ang Supreme Court din nakakabahala ito kung tapos ito pa, Attorney. First time ba ito or bihira lang mangyari na unanimous ang nagiging desisyon ng mga justice? Bihira po. Talagang kasi yan ay 15 mga maestrado. Lahat po yan ay mga dalubhasa. Hindi po maiiwasan sa mga magagaling sa batas na magkaroon po ng kanya-kanyang opinyon. Ngunit, bibihira po yung nagkakaisa. Walang isang dissenting opinion. Yan. O mga kababayan, bibihira ang nagkakaisa sa kanilang desisyon kaya nagkaroon ng laban-laban ng mga opinyon. Dito nagkaisa sila na tama, na ibasura ang kaso ni Inday Sara na labag sa batas, labag sa saligang batas. Yung mga magagaling na legal luminary ni Tito Soto, nakita daw ang pagkakamali ng Korte Suprema dito na hindi yata nakita ni Marvic Leonen na nagsulat ng desisyon na ito. 97 pages, hindi nakita, pero ako nakita ko. Sabi ni mga kababayan, sabi ni Senator Tito Soto na sinabi ng netizen, wow, Tito Soto, palitan mo na sila, ikaw ang mas magaling. Palakpakan. Isipin nyo mga kababayan, mas magaling pa tayo sa mga horadong ito. Nag-aral sila, nagpakadalubhasa. Sabi nga ni Atty. Tomasio, bihira sa mga horado na nagkaisa na ibasura ang impeachment na ito. Labag sa saligang batas. Hindi ng mga salita ni Tomasio, ang galing. Sa desisyon na yan na nagsasabing tama ang ginawa ng House dito. Yung sinasabi nilang appointee ni Duterte, kaya yan ay majority, ay kung ang batayan lamang pala ay kung sinong nag-appoint, di sana yung in-appoint ni Pangulong Marcos, kamakailan lang, tumanaw na ng utang na loob at sinabing tama yung House. Pero pati siya, sumama siya sa majority at sinabing mali. Kaya sumasaludo po kami dyan kay Justice Raul Villanueva na mga kababayan, pati yung appointee ni Bingbing tuloy ni Bongbong Marcos na si BBM, mga kababayan, pumanig na ibasura ang desisyon ng kaso ni Sara Duterte, pati yung appointee ni Ninoy Aquino na si Marvic Leonen. Siyang nagsulat ng ponente. Mga kababayan, nakita ni Tito Soto na maling-mali daw. Mukhang naninibago, bagong-bago. Sabi niya kay Marvic Leonen Leonen, maling-mali ka. Yun ang sabi niya, mga kababayan. Ano naman sinasabi ni Kiko Pangilinan, mga kababayan? Ano bang sinasabi niya dito? All right. Well, on that note, I want to thank you for joining me today. We don't have enough time. Ito po mga kababayan
Yung mga hindi nakapakinig, ito po. Enough time, but the Supreme Court decision essentially calling the impeachment unconstitutional, another can be filed. Do you believe the Senate should still take this up after the Supreme Court's made, I mean, it's quite clear, right? It's unanimous. Two abstained, but one abstained, one wasn't there, but essentially they all agreed it was unconstitutional. Should the Senate take it up or let this go? At 1 o'clock later, we will have a caucus. So pag-uusapan namin yan. Pero Senators Risa, Bam, and I, together with former Senate President Soto, and we're still getting a number of others who might want to join us in a sense of the Senate resolution. Yung opinion ni former Justice Ascuna, the doctrine of operative facts, as an opportunity na magkaroon ng MR. And I told the House, and it's been reported, the House will proceed with an MR. Raise the issue of the operative facts doctrine. Kasi, yeah, can you expound on it briefly now? Yeah. So in other words, if we go to the MR and the operative facts doctrine is applied, yung decision nila about junking the impeachment complaint will have to be for future, not for this present case. Why? Because binago nila yung definition ng initiation of impeachment. Anyway, kung mangyari yun, and there's another doctrine in constitutional law, constitutional construction, lahat ng provision ng saligang batas dapat ini-interpret para mabigyang buhay. So, mga kababayan, di ba? Wala na, Senador Kiko Soto, wag na kayong magpilit kasi nga po, wala na po kayong jurisdiction. Wala po kayong saklaw. Wala po kayong kapangyarihan na gawin ito. Na talagang, di ba si De Lima po, dinadarag niya ang Korte Suprema na bubuwagin at i-impeach ang mga huradong ito. Kung ayaw nilang sumunod, the last option ay tanggalin ang mga justices na ito na nagbasura ng kaso ni Sara. Yan lang ang ating nakikitang the last option. The last, kumbaga yung kanilang magiging last solution. Sa madaling sabi, tanggalin ang mga justices, mga problema. Sila ang problema sa ating mga mga balak. Di natatakot sila kay Sara Duterte, mga kababayan. Pagdating ng 2028, napakalakas na maging pangulo ito. Sa survey pa lang, mga kababayan, laglag ang mga kalaban. So ngayon, mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Maari silang ma-cite in contempt pala, mga kababayan, dahil hindi nila ginagalang ang kautusan ng Korte Suprema dito. Kaya yan lamang po ang aking bahagi, mga kababayan. So maraming salamat sa inyong lahat. Once again, ako si The Wonders Philippines. Isang like at isang share at isang subscribe sa ating munting channel. Saan man kayong inaabot ng ating vlog na ito sa buong mundo. Mga kababayan natin dyan na patuloy na sumusuporta sa atin. Mabuhay po tayong lahat. Ipanalangin po natin sa langit. Ipanalangin natin sa Ama na magliwanag ang mga kaisipan ng mga ito. Ito mga kumokontra at nilalabag ang saligang batas. Kinakalaban ng Korte Suprema. Yan ang sabi ni Marcoleta. Igalang ang kataas-taasang hukuman dahil sila ang sandigan ng bayan sa katwiran, sa batas, sa pag-iral ng mga karapatan natin.
bilang isang Pilipino, saan tayo tatakbo? Sa mga wala namang saklaw, walang tungkulin, mga luminary, mga galing-galingan ng mga political analysts, mga law professors, sino sila para sundin ang Korte Suprema? Di ba mga kababayan? Yan lamang po ang aking bahagi. Maraming salamat po mga kababayan. Okay po, mabuhay. Ako si The Wonders Philippines po. Salamat po ng marami.